Huwag mong bubuksan ang pinto. Si Elena, isang 15 taong gulang na dalagita, ay nakatira kasama ang kanyang ama sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision. Simula nang pumanaw ang kanyang ina, ang kanyang ama na lang ang tanging kasama niya sa buhay. Mahal na mahal nila ang isa't isa at hindi mapaghiwalay. Isang umaga, habang sila'y nag-aalmusal, sinabi ng kanyang ama na kailangan niyang umalis para sa isang mahalagang negosyo at makakauwi na siya ng gabing-gabi. Hinalikan siya nito sa noo, kinuha ang kanyang malita, at lumabas ng bahay. Nang makauwi si Elena mula sa eskwelahan, ginawa niya ang kanyang mga takdang aralin at nanood ng telebisyon. Pagsapit ng hating gabi, hindi pa rin nakakauwi ang kanyang ama, kaya nagpasya siyang matulog. Habang natutulog, napanaginipan niya na nakatayo siya sa gilid ng isang lansangan, mabilis na dumadaan ang mga sasakyan sa kanyang harapan. Sa kabilang dulo ng kalsada, nakita niya ang kanyang ama. May sinasabi ito, ngunit hindi niya marinig. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, at tila desperado itong may ipinaabot na babala. Pilit niyang inintindi ang sinasabi nito, at sa wakas, bahagyang niyang narinig. Huwag mong bubuksan ang pinto. Biglang nagising si Elena dahil sa isang tunog. Pagkatapos ay biglang tumunog ang doorbell. Mabilis siyang bumangon, sinuot ang kanyang tsinelas, at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nang humarap siya sa pintuan, sinilip niya sa butas ng pinto at nakita ang kanyang ama sa labas. Nakatingin ito ng diretso sa kanya, at patuloy na pinipindot ang doorbell ng walang tigil. Teka lang, tay, sigaw niya. Hawak na niya ang seradura ng pintuan nang mapansin niyang may kakaiba sa mukha ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at puno ng takot. Napaurong siya at muling inilock ang pintuan. Tay, nakalimutan mo ba ang susi mo? Sigaw niya. Tay, sumagot ka naman, may kasama ka bang iba? Bakit hindi ka sumasagot? Hindi ko bubuksan ito hanggat hindi ka nagsasalita. Hindi tumigil ang doorbell sa pag-ring, ngunit ang kanyang ama ay nanatiling tahimik. Takot na takot si Elena, kaya naupo siya sa isang sulok ng pasilyo, nanginginig at walang magawa habang patuloy ang tunog ng doorbell. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya sa takot. Pagsikat ng araw, nagising siya sa katahimikan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at muling sumilip sa butas ng pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at napahiyaw siya sa nakita. Nakita niya ang ulo ng kanyang ama, nakasabit sa isang pako sa gilid ng pintuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita niya ang isang papel na nakadikit sa doorbell. Sa magaspang na sulat kamay, may nakasulat, "Matalinong bata." Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.